Sir, makiki-update naman kami, hinggil pa rin dito sa aksidente na nangyari dahil dun sa pagguho yata ng bagong kalsada dyan sa may Kirang, Aritaw, Nueva Vizcaya. Merong jeep na parang nahulog yata dun sa naturang kalsada. Kumusta po yung nangyaring aksidente na yan? Yes ma'am, kaninang po, mga 5:53 a.m. po, nag-report po ang PNP Aritaw kan MDR, PNP kan MDR kaya pa, ma'am, nga inform na kami nga dati may vehicular incident na nangyari po sa Barangay Kirang, sa bayan po nating Aritaw. At doon po, nag-responde po kami, at doon po nakita po namin na may isang jeep po talaga na nahulog sa may partes sa barangay na po yon, sa may kalsada along Benguet Road. At nakita po namin yung jeep na nahulog po mismo sa more or less 50 meters ang taas po niya sa eroded portion po ng kalsada po yun, ma'am. Sir, kumusta po? Ilan po ba ang laman ng jeep na nahulog doon sa kalsada? Dalawa lang po, ma'am. Kasama na po yung driver po, ma'am. Oo. Sir, sa kasalukuyan, kumusta yung driver at saka yung isang kasama niya? So far, ma'am, okay naman daw po, ma'am. Stable naman po sila, ma'am. At nadala po agad sila sa hospital po, ma'am, pagkatapos po mag-responde po ng tropa, ma'am. Yes, sir. Sir, meron ba kayong mga pangalan nung nakasakay doon sa jeep? Meron po, ma'am. Yes, sir. Oo. Yes, ma'am. Ito po, yung driver po ng jeepney, Isuzu jeepney na may plagang 575 po. Minamaneho po ito ng nagngangalang Johnny Diglas po. 45 taong gulang at taga Mapayaw, Kayapa, Nueva Vizcaya po. At ang kanyang pasahero po ay si Augusta Dencio, taga Barangay Pinkian, Kayapa, Nueva Vizcaya din po. Nagkaroon po siya ng konting gas-gas po at saka bruises sa kanyang katawan po, ma'am. Yes, sir. Sir, ano yung laman ng jeep? Maliban dun sa dalawa. Naglalaman po ito ng produkto po na kamatis po, ma'am. Sir, base dun sa investigasyon nyo, ano yung nangyari? Bumigay ba yung kalsada? Ganun ba? Habang nandoon sila sa kalsada? Ayon sa aming pag-iimbestiga, ma'am, nakitaan po natin yung skid mark, yung kalsada, ma'am, na pinangyarihan po ng insidente. So, ibig sabihin mo, ma'am, bago po siguro nahulog sila, ma'am, nagkaroon na po siguro, nauna ng may nag-erode po yung kalsada bago po dadaan po sila, ma'am. Kasi nakakitaan po sila ng skid mark po, ma'am. Oo. Yung nagpreno pa po sila, ma'am, nag-apply pa po sila ng preno. So, ibig sabihin po, ma'am, baka mas nauna po yung ma'am, yung erosion bago yung ma'am, di po lang nila napansin yun, ma'am. Yes, sir. Buti na lang, sir, isang jeep lang yung nahulog doon. Yes, ma'am. Isang jeep lang po, ma'am. Oo. Yes, sir. Sir, sa kasalukuyan, yung kalsada na yun, ano yun? Sarado sa kasalukuyan. One lane passable po siya, ma'am. Oo. Kung halimbawa, ngayon ba, sir, kumusta yung dyan, panahon sa inyo? Kasi kami dito sa Baguio, tuloy-tuloy yung pag-uulan. Diyan sa Aritaw, Nueva Vizcaya, umuulan ba, sir? Yes, ma'am. May ulan po dito, ma'am. At bago po ang insidente po na yun, ma'am, talagang halos magdamag pong umulan din po yun, ma'am. At wala naman po kami kasing reported na nagkaroon po yun ng erosion that time, ma'am. So, prior to that, ma'am, baka marahil po, mga bago ang insidente, baka press lang din po nangyari yung ganun po yun, ma'am, yung erosion na yun, ma'am. Oo. Yes, sir. Sir, yun daw jeep, saan papunta sana? Magde-deliver ba? Yes, ma'am. Papunta po sa bayan po ng Aritaw po, ma'am. Galing po siya ng bayan po ng Kayapa, ma'am. Going to bayan po ng Aritaw, ma'am. Oo. So ito, magde-deliver, may posibilidad na magde-deliver ng produkto niyang kamatis. Yes, ma'am. Oo. Sir, bakit may napaulat? Adangay DJ naipadamag nga apay pudno nga DJ kalsada ket kabarbaro laeng nga aramid. Well, ma'am,
Kas pa nakita tayo may hamo pa unay nga nabayag siguro aji mo tadi nabitak pa mo dito ma'am so far ma'am iso nga dimi mo jak ma kuan data ma'am ngem sigunti kwa kunada mo't ma'am medyo nabiit pa dayta nga kalsada ma'am. Nabiit pa nga naaramid ngem syempre DJ nga ro tagtudtudo anya sir dayta nga kalsada abay ba iti bantay kas day ba? Yes ma'am, abay ti bantay ken nangato medyo nangato mat nga diraas ma'am. Yes sir. Sir no kas pagarigan ta tuloy-tuloy iti panagtudtudo na. Safe pa ba nga dumalan dagiti kakailyan tayo wenno motorista iti nasao nga kalsada? Yes ma'am, aji yung one lane passable po niya pwede pa pong daanan po so far po. Kaya lang po, yun lang po, dahil continuous mo pagulan, binakuan po namin ma'am, time to time po, naglagay na po kami ng signage, which, at saka yung mga barikada po, nalagyan na po. So, yun lang po yung way na, one way na po. Kaya mag-iingat na lang po tayo, kasi pababa po yun ma'am, palusong po kasi yung kalsada na yun ma'am. Yes sir. Sir, ikang katigundaway ha, nga i-announce mo, lalo na dun sa mga motorista, baka dyan sila dumaan, baka meron naman silang pwedeng ibang kalsada na daanan. Go ahead po. Yes ma'am, maraming salamat po ma'am. Ngayon po, napapaalala po ang kapusihan po sa pangunguna po ng aming Chief of Police, Police Major Benjamin Pagapa po, Junior. Kami po ay napapaalala po na ang yung kalsada po ng Benguet Road, Barangay Kirang, Aritao, Nueva Vizcaya ay one lane passable po sa ngayon at ngayon po kung kayo po ay dadaan po may papuntang Baguio o kaya pa to Aritao, pwede po kayong dumaan po sa may Bambang po. Sa Buyasias, Barangay Buyasias po, palabas po ng sentro ng Bambang po. At kung kayo po dito po sa may Benguet Road po, one lane passable po lang yun po yun. At mag-iingat po kayo. Lalong-lalo na po yung banda po sa pinangyarihan ng insidente po. Kasi po ito, pababa po ito ma'am. At saka kung po tayo at i-check po natin ang brake natin bago tayo dadaan po doon ma'am. Kasi madulas po yung kalsada ma'am. Baka sa gabi, mas delikado pa yon. May ilaw po ba doon? So, ma'am, maglalagay po kami ng po, ma'am, ng mga reflectorize po doon, ma'am. Nakalagay na po, may mga nakalagay na rin po mga barikada at mga po, ma'am, mga placard po na may nagpapaalala po na may ganun po sa area po yun na nagkaroon po ng erosion, ma'am. Yes, sir.